Maraming salamat, Blessed Hope Baptist Church Choir, sa napakagandang awiting Save. Ano po? Kung meron pong pinakamasarap na karanasan sa buhay na ito, ay ang maranasan po natin ang tiyak na kaligtasan na ipinagkakaloob ng Panginoon. At kapag pinag-usapan po natin ang kaligtasan, malinaw po na sa Biblia, si Jesucristo lamang po ang tagapagligtas, ang ginawa lamang po niya sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, yan po ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating pong ikaliligtas. Kaya kung wala pa po tayong katiyakan ng kaligtasan, mga giliw na taga-subaybay, ang nais ko pong sabihin sa inyo, ito po ang unang-unang dapat isettle po natin at isecure po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po ng Biblia na sa kanino mang iba walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. So ito po'y mahalagang paalala sa bawat isa po sa atin ngayong gabing ito. Again, Blessed Hope Baptist Church Choir, sa panguna po ni Pastor June Rosare, maraming salamat po sa inyo. By the way, bago po ako dumako sa ating pong paksa, sa ating pong pag-aaral, ay nais ko munang ibalita po sa inyo na naaprubahan na po ang National Baptist Day. I-celebrate po yan. Special working holiday na po ang National Baptist Day dito po sa ating bansa. Ito po ay every second Thursday ng January. Kaya ang nag-sponsor nito at ganoon din po ang mga co-author nito. So, congratulations and thank you very much sa inyo pong lahat. So, maganda po na patuloy na lumagana po ang gawain ng Panginoon at magkaroon po tayo ng malakas na impact sa bansa pong ating kinabibilangan. So, purihin po ang ating Panginoon. So, congratulations din po kay Pastor Poy at kay Sister Millet sa kanilang matagumpay na anniversary celebration, 26th anniversary. At syempre pa, nais din nating i-congratulate si Patrick at si Dane Lim. Sila po ay ikinasal ko nung Saturday at napakaganda po ng ginawa po ng ating Panginoon. Alright, this time, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, and as what I have mentioned sa inyo po, nung ako po ay nagbahagi, sinabi ko po sa inyo na meron po tayong mga tanong na kahit pa isa-isa gusto po nating sagutin. Pero this time, dahil ang tanong po ay ang patungkol sa mismong tatalakayin po natin ngayon. What I mean to say, instead na sagutin ko po ito, hayaan po nating maibahagi ko na po sa inyo. At alam ko minsan natalakay na rin po natin ang patungkol sa confession, pero ang specific question po kasi ang inyong lingkod po ay hindi lang meron pong online ministry sa ganito pong setup or idea. Ako po may mga Bible studies din po sa mga gabi-gabi, pagkatapos ng feasting. Kaya nga, na-appreciate ko po yung mga prayer warriors. Thank you so much po sa inyo. And para sa informasyon po ng lahat, tayo po ay marami pong mga bina-Bible study online, and witness po ang mga nakakasama po namin na minsan inaabutan po kami sa daan. At ang isa sa masayang experience po namin, and please include nyo po sa prayer, especially yung every Saturday night, kahit po linggo kinabukasan yan, ayoko pong gamiting dahilan yon para hindi po sila mabigyan ng pansin. Yung pong Bible study po namin via Zoom, alam nyo, napakaganda po nung setup na ito sapagkat yung pong naging instrumento ng Panginoon, yung mga elementary classmates ko po na nasa iba't ibang bansa, nagkakasama po, magkakaiba ng time zone, pero yan ang blessing ng technology. Ano po? Kaya ang sarap po, minsan inaabot po kami ng 12:30 ng madaling araw, pero ibang-iba ang enjoyment kapag kasalita ng Diyos po ang pinag-aaralan. And I really appreciate them because of their openness. Yun po ang maganda. May relihiyon pero bukas. Kaya nakikita at nare-realize na po ng marami na talagang kung meron dapat mas bigyan natin ng weight,
Hindi po yung religion po natin, kundi yung salita ng Diyos na atin pong dapat kilalanin, panampalatayanan. Kaya ipag-pray niyo po lagi ang pagkilos ng Panginoon sa mga Bible studies po ng inyong lingkod. Nung Saturday, nakakatuwa dahil mula po doon sa Clark, pagkatapos po nung kasal, nung bumiyahe po kami, hawak-hawak ko po yung cellphone na ganyan via Zoom, hanggang sa nakarating po kami dito sa bahay, tuloy-tuloy po kami, hanggang sa natapos po kami ng mga around 12 po yata, pero enjoy po talaga, napakalaking blessing. At doon naman sa ilan, sa mga bina-Bible study po ng inyong lingkod, meron pong ang specific na tanong po nila, tama raw po ba ang pangungumpisal sa tao? Actually po, siguro hindi naman para maging negatibo ang dating nito, ang eksaktong tanong po, tama raw po ba yung naging practice na nangungumpisal sa pare? So, actually po, kahit sa pastor, kahit sa pare, o kung sino mang religious leader, let the Bible answer that question. Ano po? So, and I would like to share with you tonight, the message of the Lord ay entitled, The Acceptable Confession. The Acceptable Confession. May I request all of you, please, kung may Biblia po kayo, sundan po ninyo. It is good na ako, na nangangaral, pinakikinggan nyo sa paraan, nakikita nyo rin po ang salita ng Diyos na akin pong ibinabahagi. 1 John chapter 1, beginning verse number 5. Babasahin ko po verses 5 to 10. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, ito po ang ating key verse or key text. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And verse number 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Again, tonight, I would like to share the message of the Lord I entitled, The Acceptable Confession. Let us pray. Our gracious, loving Father, may you again guide us as we study your holy word, particularly sa topic namin ngayon. Nawa, Panginoon, ang mabigyang pansin ng bawat makikinig ay ang liwanag ng iyong salita. Ang authority nawa ng salita mo ang kilalanin po ng bawat isa. And I pray na ako po ay iyong bibigyan ng karunungan at madama po ng bawat nakikinig ang pag-ibig habang ako po ay nagbabahagi ng salita mo. Habang ibinabahagi ko po ang katotohanan at ang malinaw na aral ng iyong banal na kasulatan. Thank you so much, O God. Again, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Okay, so again, ang ganda po ho, the acceptable confession. Yung pong katanungan kasi, alam ko po na ito'y tanong sa idea po na dahil ito po ang isa sa practice na ating pong kinagisnan. Ako po, aamin po ako, yun din po ang aking nakamulatan. So, ang intention ko po ngayong gabi, sapagkat kung papaano pong ako ay na-enlighten from the Word of God, so the same thing that I would like to accomplish in the lives of the listeners, particularly yung pong mga nagtatanong ng ganitong katanungan. Sapagkat hindi po ilang panahon na ito po'y practice natin, ginagawa po natin, pero ang tanong po, nasaan ang ating batayan? At ano rin po ang ating assurance na ang ating pong confession ay tinanggap o katanggap-tanggap sa Panginoon. So kaya for me, ang nakita ko po, much better kung tayo po sa ating magiging pagsasalo-salo ngayon ang makakakita po sa turo at aral mismo ng banal na kasulatan. So dito po sa sulat sa 1 John,
if we will put understanding, maliwanag po na ito po'y sulat para sa mga mananampalataya. Opo, mga minamahal, ito po'y address para sa mga believers. Kaya nga, importante po na medyo yung mga ilang rebuke po dito, katulad po nung mga binasa po natin, na meron pong mga mananampalataya, na yun ang claim na sila'y mananampalataya, pero lihis ang buhay, lihis ang lakad sa buhay na nararapat. Kaya nga, babalikan ko po para po ma-establish ko po ang message na tatalakayin po natin. Ang sabi po ng verse number 5, again, this then is the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So, narito po ang maliwanag na pagpapahayag patungkol sa Diyos, na siya po ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. At ang punto po ng writer is actually to rebuke those believers na ang lakad po ay lihis, na ang lakad po ay nasa kadiliman. Verse number 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kung sinasabi raw po natin na may pakikisama tayo sa Diyos, pero nasa dilim ang ating pong lakad, nagsisinungaling daw tayo at wala tayo sa katotohanan. Sa verse number 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So ito po'y pag-establish na ito ang inaasahan, ito ang nararapat sa mga tunay na mananampalataya. Sa verse number 8, meron pong binanggit ang writer na dito po, mga kapatid, gusto ko pong ipaalala na pagka po pinag-usapan ang ating spiritual standing bilang mga Kristiyano, ligtas na po tayo. Pero hindi po natin nakikita na ang mga Kristiyano po ay nagiging perfect. Kundi ang kalagayan po natin, forgiven. Pinatawad po tayo. Kaya nga kahit Kristiyano na, kasi dito po medyo may mga nalilito ang pinalalabas ng ilan, kaya po merong naging katuruan na nawawala ang kaligtasan sapagkat meron pong mga nagsasabing ligtas pero nagkakasala pa din. Kaya ang pananaw po ng ilan, pagka raw po ligtas, dapat hindi na nagkakasala. At pagka nagkasala, hindi na uli ligtas. Ang katuruang ito ay magiging, masasabi po nating mahirap para sa pangkalahatan. Because in reality, if we will acknowledge the truth, mga minamahal, wala pong sino man sa inyo. Like for example, ngayong gabi, kayo na nakikinig, tandang-tandaan nyo na merong specific date, na talagang klarong-klaro sa inyo, narinig nyo ang gospel, narinig nyo ang message sa salvation, and then you decided na kayo'y lumapit sa Panginoon, nagpakababa, humingi ng tawad sa inyong mga kasalanan, and binuksan nyo po ang inyong puso sa Panginoon, at nung buksan nyo ang puso nyo sa Panginoon, pinanghawakan nyo ang kanyang pangako na tayo po ay naging anak ng Diyos, at pinanghawakan natin ang kanyang pangako na tayo po'y may buhay na walang hanggan, at kailan may hindi na malilipol, at hindi na maaagaw ng sinuman sa kamay ng ating Panginoong Jesus, at sa kamay mismo ng Ama. So inangkin natin ang kaligtasan. Pero sino po sa atin ang mga gumawa po nito na matapos nating gawin ito ay hindi na tayo nagkamali? Hindi na tayo nagkasala. Harapin natin ang katotohanan na kahit tayo pong mga Kristiyano, ako nga po, pastor pa pero hindi ko po pwedeng sabihin na hindi na ako nagkakasala. Hindi ko po pwedeng sabihin wala na akong nagagawang kasalanan. Tingnan niyo po ang linaw ng sinasabi po ng writer sa bawat isa po sa atin. Verse number 8. Verse number 8. If we say that we have no sin, the reason why I emphasize to you sa ating pong naging pagbabahagi na ito po'y sulat sa mga Kristiyano para maintindihan po natin na kahit Kristiyano ka na, lalabas na ikaw, dinadaya mo ang sarili mo at wala ka sa katotohanan kung sasabihin mong hindi ka na nagkakasala. Diba? O wala kang kasalanan. Diba? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But be careful sa pakikinig nyo po.
Ang mensaheng ito ay hindi po magbibigay ng lisensya sa atin na gano'n naman pala eh. So maintindihan ng Diyos yan na tayo po'y makasalanan, na kahit Christian pala tayo, magkakasala pa rin po tayo. Dito nga ho papasok yung idea ng confession. Na kaya po dinisenyo ang confession, it is because of the truth. Na kahit Kristiyano na po tayo, still, posible pa rin po na tayo po'y magkasala. So doon ngayon papasok yung confession, mga minamahal. Dahil sinasabi nga niya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So verse number 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So napakahalaga po ng confession, mga minamahal. At ang confession po, dinisenyo para sa mga Kristiyano na nakakagawa pa rin ng kasalanan. Sa verse number 10, ito naman ang idea. If we say that we have not sinned, okay, we make Him a liar and His word is not in us. So kaya po ngayong gabing ito o ngayong oras na ito sa lugar na inyo pong kinaroroonan, I would like all of you to understand clearly the teaching of God's word concerning confession. And again, what we need to learn ngayon pong sandaling ito is the acceptable confession. Okay, paano po natin i-define ang confession? Kasi yung marami po, kapag ka po nagka-confess, mga minamahal, meron pong pagpapaliwanag. At meron pong pangangatwiran. Pagka po kinuha natin yung tamang diwa ng confession, there is no need for us na mga twiran o tayo po ay magbigay ng justification sa ating nagawa. Isang bagay na dapat nating maintindihan, ang kasalanan ay kasalanan. Ano man ang naging dahilan kung bakit mo nagawa ito ay hindi nagpapaging hindi kasalanan, yung kasalanan na ginawa po natin. So kaya nga ngayon po ang kailangan, makita nyo po ang blessing ng disenyo ng Panginoon na true confession, po pwede pong tayo ay marapatin, mga minamahal. Napakahalaga niyan. Kaya lang po, pag pinag-usapan natin ng confession, ang isang dapat maging concern natin ay yung address. 'Di ba? Kanino natin i-address ang ating pong confession? So para hindi po tayo malito, balikan po natin yung key text natin, verse 9. If we confess, tayo po ho, if we confess our sins, ano po ang sabi? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ang pinag-uusapan dito, kung kanino dapat i-address ang ating pong confession? Sa Diyos, mga minamahal. Hindi sa akin. Hindi po sa kanino mang religious leader. Ang confession po, sa Diyos natin dapat. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So malinaw kung kanino dapat i-address ang ating pong confession. And then, yung advocate, yung ating pong dapat lapitan sa paglapit natin sa Ama. Verse number 1 ng chapter 2. 1 John chapter 2 and verse number 1, My little children, these things write I unto you that ye sin not. Diba? And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So magandang maintindihan natin sa usapan ng confession, dapat klaro kanino dapat mag-confess. Kanino tayo dapat mangumpisal kung yan man ang ginagamit nating salita. So please don't get me wrong. My intention is not to attack our practice, but to give clarification that if we will consider the teaching of the Word of God, according to the teaching of God's Word, our confession must be addressed sa Diyos po. Kasi siya po ang nagpapatawad eh. Diba? Sa Kanya po dapat iparating. Sa Kanya po dapat nating ipahayag ang ating pong mga kasalanan. At sa usapan po ng mamamagitan, ang ating Panginoong Hesukristo po ang tinukoy na tagapamagitan. In fact, ang pinaka-idea po dito, tumatayo na siya ang ating pong manananggol, mga kapatid. At masasabi po nating attorney. So, ang sabi ng verse number 1 again, ng chapter 2, My little children, these things write I unto you that ye sin not.
So again, ang ating pong dapat maunawaan, Kristiyano po ang sinulatan, Kristiyano po ang tinutukoy, at ang sabi niya, mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y hindi magkasala. Okay? Ganun pala eh. Kaya pala sinulat upang hindi tayo magkasala. Pero dahil nga po sa realidad, na kahit Kristiyano na, nandoon pa rin po yung tendency and possibility na tayo magkasala sapagkat hindi pa po nawawala sa atin yung old nature, yung ating pong flesh. Ano po? Kaya may karugtong. And if any man sin, ang sabi po, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So makikita nyo po the address of confession sa Diyos. At the advocate sa usapan ng confession is our Lord Jesus Christ. And the assurance. Ang assurance po, napakaliwanag. Balikan nyo po yung verse number 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang kailangan po natin, confession, mga kapatid. At ang sabi po, ang assurance natin, sa ating pong confession, mga kapatid, He is faithful and just to forgive us our sins. Siya ay tapat, banal, na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Amen? So kaya kailangan po na ang mga Kristiyano po magkaroon po ng masasabi po nating puso na handang mag-confess sa panahong tayo'y nagkasala, sa panahong tayo'y nalilihis, sa panahong tayo'y nalalakad sa dilim, sa mga panahong tayo'y nadadapa, sa mga panahong tayo po'y nakakagawa ng mga bagay na lihis sa kalooban ng Panginoon. So napakahalagang aral po nito. Kanino dapat i-address? Sa Ama. Okay? Kanino dapat tayo kanino tayo dapat lumapit para mamagitan sa atin? Sino ang ating attorney? Si Jesus Christ. Anong ating assurance? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, dito po sa nakikita ko, nasagot na po kaagad yung tanong. Diba? Na ang pangungumpisal, kung yan po yung idea po ng confession, pagpapahayag ng ating mga nagawang kasalanan, ang pag-uusapan, ito'y dapat sa Diyos po, mga minamahal. Kaya nga, sabi ko, napakalaking advantage talaga na may Biblia po tayo. Kasi nagagabayan po tayo. Pero dahil ang pag-aaralan po natin is about honest or sabihin nating acceptable confession, so gusto ko lang pong ipaalala na sa mga example na makikita natin sa Biblia, our confession must be honest. Diba? Hindi po dapat hindi sincere. Dapat po pagka nag-confess po tayo, honest po tayo. Ikalawa, our confession must be humble. Ibig sabihin po, may pagpapakababa. Siguro magandang makita natin yung mga example. Ano po? Yung example. Sa verse number 8, ang sabi, if we say that we have no sin, okay, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sa verse number 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So ano po ang pinalalabas ng dalawang talatang ito? Magpakatotoo ka. Diba? Magpakatotoo po tayo. Yan po ang lumalabas. Kung sasabihin natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin sarili natin at ang katotohanan wala sa atin. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang salita niya ay wala sa atin. So, ang aking pong nakikita, itinuturo po ng Bible sa 1 John chapter 1 verses 8 and 10 na dapat po maging honest po tayo sa ating pong confession. Ikalawa po, maganda rin po na maging humble po tayo sa ating pong confession. Subukan nyo pong buksan sa Luke chapter 18. Luke chapter 18. I'm sure familiar sa inyo ang storyang ito, pero gusto ko pong makita po natin at mabigyan natin ng pansin. Ano po? Sa Luke chapter 18, nakita ko po na dito itinuturo ng Diyos na talagang ang lilingapin niya at ang bibigyang pansin po niya, mga minamahal, hindi po yung mga matatayog at mga matutuwid sa sarili. Okay? Alam natin na ang istoryang ito
Ang parable na ito ay patungkol doon sa dalawa na nagpunta sa templo para mag-pray. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 9. Luke chapter 18 and verse number 9. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Ito yung mga self-righteous. Diba? Ang sabi ng verse number 10, two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Tingnan niyo po ho, lumapit na ang ikino-confess niya at ang inilalapit niya ay ang kasalanan ng kapitbahay. Kasalanan ng ibang tao. Mga minamahal, makikita niyo po yung pagmamatuwid sa kanyang sarili. Verse number 12, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. So makikita nyo po yung honest confession, at makikita po natin kabaliktaran ng Pariseo, yung kanyang humble confession. Yung kung paano po niya kinilala ang kanyang sarili at siya po'y nagpakababa. Verse number 14, I tell you this, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other, for everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Now, ang punto po na gusto kong sabihin sa inyo, yung consistent na itinuturo ng Bible, that God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Kaya sa usapan ng confession, huwag kang lalapit sa Diyos na may pagmamatuwid sa sarili. Huwag kang lalapit sa Diyos ng may pagmamataas. Itatakwil ka niya, tatanggihan ka niya. So paglalapit tayo sa Diyos, matuto tayo, mga minamahal, na ibaba ang ating mga sarili. So ito po ang isang paalala sa usapan po ng confession. And then, ikatlo po, it must be heartfelt. Hindi lang po dapat honest, humble, dapat po ang confession natin heartfelt. Ibig sabihin talagang taos-puso, ha? Dama, tagos sa puso. Hindi lang taos-puso, tagos sa puso. Yan dapat ang confession, mga kapatid. So ito po'y makakasama sa mga tatalakayin po natin ngayon, sapagkat para sa akin po, it is very important na ako at ikaw ay maaralan ng salita ng Diyos patungkol sa napakahalagang bagay nito. You know why? Because I believe, kung Kristiyano ka, ang confession, magagawa mo lagi ito dapat. Ginagawa mo ito dapat, lagi. Meron ba sa inyong naglilipat ang araw na hindi nagkakamali? Meron ba sa inyong naglilipat ang araw na hindi nalilihis? Meron po ba sa inyong naglilipat araw, what I mean to say, sa pagpapatuloy po natin, di ba? Hindi na ba tayo nakakagawa talaga ng labag sa Diyos? Sa mga Kristiyano po, alam natin, sa usapan lang po ng pagsamba, sa usapan lang po ng pagdalo, sa usapan ng pagbibigay, sa usapan ng paghayo, sa usapan ng dapat i-prioritize ang Diyos. Baka dyan pa lang, sumasablay na po tayo. So, ngayong gabi, be open, makita po natin ang kahalagahan ng itinuturo po ng banal na kasulatan. So sa Psalm chapter 51, ang makikita nyo po dito, yung pong kahalagahan na pag tayo po ay lumapit sa Diyos, kinakailangan po heartfelt, mga kapatid. Honest, humble, and heartfelt confession. So, ito po ang ating matibay na pundasyon sa tatalakayin ko po ngayong gabi. Kaya gusto ko na pong simulan ang ating pong aral tungkol po sa katanggap-tanggap na confession, mga kapatid. Okay? The message about the honest or the acceptable confession. All right. Number 1, confession must be with realization. Diba? Ito po yung confession na meron pong realization. Balikan nyo po yung text natin. Kaya po inilalatag ng writer, sinasabi mo, Kristiyano ka. Tapos lumalakad ka sa dilim.
So, ang sabi ng Bible, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi maayos ang buhay na yan. So, pagka po ating binigyang pansin ang confession, ang dapat po may realization. Meron kang nakita, meron kang na-realize, meron kang naunawaan. Di ba? Mahirap po na tayo po ay lalapit sa Diyos na hindi naman natin na-realize kung saan tayo nagkamali, kung ano po ang mali natin. So, dapat po ang confession with realization. Diba? Ikalawa po, dapat ang confession po with recognition. Una, kinikilala mo yung hiningan mo ng tawad at kinikilala mo na nagkasala ka talaga. So, yung realization and recognition. For better understanding, I believe, it is good na makita po natin yung principles na itinuturo ko po sa inyo sa malinaw na ipinakita po ni David. Mga minamahal, tatandaan nyo po ito. Diba? Ang issue hindi po yung Christian ka bakit nakagawa ka ng ganyan? Christian ka bakit nagkasala ka pa rin? Christian ka bakit, diba? Nakasuway ka pa din. Mga minamahal, para sa akin, hindi nakapagtataka yun Kasi pag pinag-aralan nyo po sa Biblia, kahit na po yung matitinding lingkod at tao ng Diyos sa Bible, talagang may panahong nalihis din po Palagay ko ang issue, hindi yung nagkasala ka lang Ang issue dito, mga kapatid, yung pagkilala mo, pag nagkakasala ka, yung realization and recognition. Kaya ang confession po dapat with realization. Sa totoo lang po, kung di mo naman marirealize yung kasalanan mo, kung di mo marirealize na nagkamali ka, kung di mo marirealize na nagkulang ka, kung di mo marirealize na sumablay ka, paano ka magko-confess? Kaya sa confession po, para maging katanggap-tanggap, dapat meron kang realization. Huwag kang lumapit sa Diyos nang hindi ka nagkaroon ng realization sa pagkakamali mo, na hindi mo nakita at naunawaan na lumihis ka, sumablay ka. At dito papasok yung recognition. And the best example, I believe, one of the best examples sa Bible ng realization and recognition ay yung pong nangyari po kay David. When David committed sin and was rebuked by Prophet Nathan, so talagang pinaunawa po sa kanya ni Prophet Nathan. Nagkasala ka, mali yung ginawa mo. Okay? So dito po sa Psalm chapter 51, mababasa nyo po yung pong masasabi po nating pagharap ni David sa Diyos upang kanya pong aminin. Diba? Ang confession po dapat may pag-amin. Diba? Bago ang pagpapahayag, mga kapatid, dapat may realization ka muna, nagkasala ka, nagkamali ka, and you should recognize that. Diba? Kilalanin mo yan. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 51. Remember? Yung pong naging problema po ni David nung siya po'y nahulog kay Bathsheba at nung siya po ay konfrontahin ni Prophet Nathan, mga kapatid, naunawaan po niya na siya ay nagkasala, na siya'y nakagawa ng masama sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo po ang masasabi nating resulta po kay David. Psalm chapter 51, beginning verse number 1. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Diba? May realization and recognition. So ito po yung idea ng confession na hinihiling niya sa Diyos, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Ito na po ang pinaka mas sentro ng recognition, acknowledgement. Verse number 3, for I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. So nahandun po, mga minamahal, yung kanyang pagkaunawa na siya'y nagkasala at nandoon yung kanyang pagkilala sa kasalanang kanyang nagawa, mga minamahal. Sa verse number 4, ang sabi po niya, against thee only have I sinned and have done this evil in thy sight. Mga kapatid, as you listen,
dito po sa mga talatang binabasa ko po sa inyo, magandang maintindihan nyo po na pasok dito yung ating pong masasabi nating puntos na ang katanggap-tanggap na confession ay yung pong confession na may realization, yung confession na may recognition. Yung pong confession na may pagkaunawa na tayo po'y nagkasala, mali po yung ating ginawa, at yung pong recognition sa kamalian po na ating ginawa at nagawa. Ang sabi ng verse number 4, against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. So mga kapatid, mga minamahal, kumbaga, ang punto ng pagkilala ni David, talagang, Panginoon, kamali ako, Panginoon, nagkasala ako, hindi talaga tama yung ginawa ko sa iyong harapan, napakasama ng ginawa ko, Panginoon, okay? At nagkasala ako sa iyo ako nagkasala, Panginoon, nagawa ko tong napakasamang bagay na ito. Kaya, mapapansin niyo po, kumbaga sa idea po, sinasabi niya na talagang makatwiran lang kung ikaw ay humatol, makatwiran lang kung ako ay iyong parusahan. Diba? So humingi siya ng habag sa Diyos. Pero kinikilala niya na kung sa ginawa niya, parusahan siya, kung sa ginawa niya, panagutin siya. Mga kapatid, yan po ang tamang puso. Yung iba po, nagkasala, lumihis. Nung bumalik ang gusto pa po talagang, tapos ang gagamitin pang example, yung prodigal son, na dinamitan, binalabalan, di po ba? Ganun po yung idea. Well, kung ang pag-uusapan po natin, yung ama, yung puso ng ama, okay po tayo doon. Pero kung ang pag-uusapan natin yung prodigal son, hindi po tumayo yung prodigal son para po lumapit, ama, babalik na ako dapat ipaghanda nyo ako, dapat ipagdiwang nyo ako, dapat hindi po nanggagaling doon sa nagkasala at nagkamali kung ano ang dapat sa kanya. Dito po ang ipinopoint out ni David dahil na-realize niya na mali, masama ang kanyang ginawa, kinikilala niya na nagkasala siya sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi niya, talagang makatwiran ka kung ikaw, hahatulan mo ko, paparusahan mo ko, sapagkat napakasama talaga ng ginawa ko sa iyo. Diba? Nagkasala ko sa iyo, Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Okay? Pansinin niyo po. May propeta. Nandun si Prophet Nathan. Diba? Si Prophet Nathan ang nang-rebuke sa kanya. Si Prophet Nathan ang mensahero ng Panginoon. Kanino nag-confess? Si David. Kanino nangumpisal? Kung gagamitin po natin yung salitang kumpisal. So may propeta na nagpaunawa sa kanya na mali yan, nagkasala ka sa Diyos, nagkasala ka sa ginawa mo, David. Nung si David po ay masasabi nating naliwanagan, so ang Ama, ang Diyos, ang kanyang pinagpahayagan ng kanyang masasabi nating kasalanang nagawa. Bakit? Kasi may na-realize siya. So kaya ang acceptable confession, may realization po yan. Diba? Ito po yung confession with realization. Wag na wag po tayong, kunwari pa, magpe-pray tayo, Panginoon, alam mo, mali po yung nagawa ko, pero alam mo naman, Panginoon, na kaya ko po nagawa yan, talagang pinoprovoke nila ako Talagang ayaw nila akong tigilan hanggat hindi ako gumagawa ng masama Kaya nagawa ko yun, Panginoon Kasi kung hindi naman nila ginawa sa akin yun, hindi kailangang diba? I mean, ang kailangan mo confession, hindi reasoning, hindi excuse making. Diba? Ang kasalanan. Kaya dapat paglapit natin sa Diyos, nandoon yung realization, nandoon yung recognition. Now, eto na pinakalalim nito. Acceptable confession is actually the confession with realization, confession with recognition,
and confession with repentance. Yung talagang masasabi po nating yung godly sorrow, mga kapatid. Kasi yung idea po ng repentance, mas maganda po na sa usapang Kristiyano, talagang nandoon po yung makadiyos na kalungkutan po natin pagka mali at masama po yung nagagawa po natin, mga minamahal. So napakahalaga po nito. Kaya pansinin niyo po, mga kapatid, sa verse number 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Yan ang takbo dapat ng isip ng taong nagkamali at nagkasala. Diba? Hindi yung pagkatapos po nating mag-settle ng sarili natin, ang tayog pa natin. Hindi. Dapat sa naranasan natin, lalong nagpa-humble sa atin yan. Dapat lalo iyang nagdala sa iyo doon sa idea na maintindihan mo rin yung kalagayan ng ibang mga kapatiran at hindi ka maging harsh sa kanila at hindi ka maging condemning sa kanila. Malinaw po yan na itinuturo ng banal na kasulatan. When David said, in verse number 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold with me thy free spirit, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Ang takbo ng isip ng isang taong nagko-confess na may pagsisisi, talagang ang takbo ng isip niya, mga kapatid, yung bang, alam niyo po yun, una, ibalik ng Diyos ang kanyang kagalakan at ang takbo ng isip niya, yung mga magkakamali, aalalayan ko rin, tuturuan ko din, sasabihan ko rin, bibigyan ko rin ng paalala patungkol dito. Kaya sa Biblia po, ang paalala sa ating lahat, wherefore, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Huwag isipin ng sino man na tayo po'y matatag. Kaya nga, ang linaw If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Okay? Si Pablo naman, ang paalala niya, huwag mong isiping matibay ka, huwag mong isiping matatag ka. Minsan ganun, ay ako mature na ako, hindi na ako para madali pa ng kasalanan. Ay ako, matagal na akong Kristiyano Hindi na, sometimes ganun po yung attitude natin Pero pansinin niyo po yung mga konsepto na nakapaloob sa itinuturo po ng banal na kasulatan. Let us face the fact na kahit Kristiyano na tayo, sabi ko nga po sa inyo, ako pastor na Hindi po ako po pwedeng umakto sa inyo na hindi ako sumasablay, hindi ako nagkakasala. Diba? Pero hindi po yun dapat i-tolerate. Ang idea po, kaya may turo ang Biblia sa confession, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang sabi po ng Bible, i-confess natin sa Panginoon yan. At ang confession dapat with repentance. At ang idea po nito, pagbabagong isip, yung pagkakaroon po ng makadiyos na kalungkutan, doon po sa ating nagawa. Diba? Sa Proverbs, malinaw din po yung sinabi po ng Bible sa Proverbs, chapter 18, I think. Diba? Niliwanag po doon yung he that confesseth, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh. Tingnan nyo po, chapter 28. Sa palagay ko po, Proverbs 28 po yan. Proverbs chapter 28 and verse number 13. Mas maganda po, makita nyo sa Biblia. Ang pagkakasabi po ni Solomon, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh. Diba? Yun po ang sabi ng Bible. Sa Proverbs 28, verse number 13. Nakita nyo na po? So, ayan. Ito po ang sabing eksakto ng Biblia. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh, then shall have mercy. Them shall have mercy. So, nandun po yung assurance. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But make sure that confession is confession with repentance. With realization, with recognition, with repentance.
He that covereth his sin shall not prosper, but he or whoso confesseth and forsaketh them, di ba, will have mercy. So, kung tayo po ay lalapit sa Diyos sa kasalanang ating nagawa, di ba? Kaya nga, tulungan tayo mga kapatid, paalalahanan po tayo. Hindi hatulan, hindi pataasan, hindi po yung nadapa na, di ba? Tayo po ay magiging condemning pa sa kanila. Sabi po sa Galatians chapter 6 and verse number 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So mga Kristiyano, mga tagapakinig at taga-subaybay, nais ko pong sabihin sa inyo na ang Biblia po ay may maliwanag na turo sa usapan o usapin ng confession. Dapat mapaalala po sa inyo, ang confession dapat i-address sa Diyos. Ang confession po, ang advocate natin, Jesus Christ, the righteous. Ang confession po, ang assurance natin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But make sure na ang confession natin para maging acceptable, una, dapat ito'y confession with realization. Maganda, na-realize mo talaga na nagkasala ka. Na-realize mo talaga na mali yung ginawa mo. At dahil na-realize mo, naintindihan mo na mali yung nagawa mo, nagkasala ka, then confession with recognition. I acknowledge my sin. Diba? Hindi yung magmamatawid ka pa sa ginawa mong kasalanan at kung sino-sino pa ang pinagtututuro mo, diba? At sinisisi mo sa nagawa mong kasalanan. Okay, and then, dapat po ang confession with repentance. May pagbabago ng kaisipan at mayroong godly sorrow. Magandang balikan po natin yung Psalm chapter 51. Psalm chapter 51. Dito po makikita nyo, pinaalala ko, dapat ang confession natin honest, humble, and heartfelt. Tingnan nyo po yung eksakto na sinabi po ng Panginoon sa Psalm chapter 51. Okay? Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 17 ng Psalm chapter 51, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. Mga kapatid, ang tiyak daw po tayo na hindi po tatanggihan ng Diyos at siguradong lilingapin ng Diyos at bibigyang pansin ng Diyos, mga minamahal, ay yung pong masasabi nating bagbag na puso. Diba? Pag nagkasala tayo, huwag na tayong mapagmataas. Pag nagkasala na tayo, huwag na po tayong mapagmagaling at mapagmalaki. Pag nagkasala tayo, isa lang ang solusyon. Pag nagkasala tayo, the only solution sa ating pong kasalanan ay ang confession. Mangumpisal tayo sa Diyos. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon, mga kapatid. Yun po ang pinakamagandang magagawa natin. Kilalanin natin, katulad po ng eksaktong ginawa ni David, mga kapatid. Humingi siya ng awa habang sa Panginoon. Na-realize niya, kasalanan talaga. Nakinig siya ng mensahe ni Prophet Nathan, nag-share tungkol sa parable, and then sabi niya, iisa na nga lang yung tupa, di ba? Kinilimbat pa niya, kinuha pa niya. Di ba? Sabi pa nga ni David, dapat sa taong yun mamatay. And sabi ni Prophet Nathan sa kanya, thou art the man. And then, nung nakonvict siya, na-realize niya, nagkasala siya, nakagawa siya talaga ng matinding kasalanan sa Panginoon. Kaya kung titingnan niyo po, mga kapatid, ang sabi po ng Psalm chapter 51, basahin ko po. Sabi niya, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Nakita nyo po? If you really want, diba, the forgiveness of God, to enjoy the mercies of God, ang kailangan po natin, pagpapakababa, pagpapakatotoo, at masasabi nating bagbag na puso. Diba? Honest ang dapat maging confession natin, humble.
ang dapat maging confession natin heartfelt, yung mararamdaman ng Diyos na nagsisisi ka talaga with realization, with recognition, with repentance. And please, huwag kayong makukulitan sa akin. Ito po yung sagot ko sa tanong sa akin pong isa sa Bina-Bible Study, na hindi po inaayunan ng Biblia ang confession sa tao. Okay? Meron pa rin kaming Bible study na ang binigyang pansin naman yung confessor faults one to another. Yun naman, yung usapang nagkasala tayo sa isa't isa. Pero yung idea po na sa standing natin sa harapan ng Diyos bilang Kristiyano, generally, ang mga Kristiyano po, pag nagkasala, ang confession sa Diyos dapat. Okay? Kaya pag ikaw, Kristiyanong totoo, pwede ka nang lumapit sa Diyos sa pamagitan po ng ating high priest. Sino po yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 4 and verse number 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So makikita nyo po na kung meron tayong advocate, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya doon pa lang sa introduction natin, napakaganda na po ng itinuturo ng Bible. Ang linaw na po na sa usapang confession, dapat address ang confession natin sa Diyos. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang advocate natin, 1 John 2, verse number 1, Jesus Christ the righteous. Ang assurance natin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If you are a genuine believer, ang gusto kong makita mo directly that the answer to that question is directly to God. Ang confession po dapat sa Diyos. Okay? Nawa, naliwanagan po tayo, natuto po tayo. At sa ating po mga Kristiyano, pag nagkakasala po tayo, ay kailangan po nating magpakatotoo, magpakababa, at magkaroon ng bagbag na puso. Na talagang para makatiyak tayo, nakatanggap-tanggap ang ating confession, tayo po ay mag-confess sa Diyos nang meron pong realization. Talagang naintindihan natin, mali yung ating, may mali tayong nagawa. And then, recognition, kilalanin natin ang ating pong nagawang kasalanan. And then, repentance. Iparamdam natin sa Diyos ang lungkot natin sa ating nagawa at lumapit tayo ng may bagbag na puso at may kaisipan na talagang bibigyan natin ng paalala ang ilan sa mga, di ba, makakaranas ng naranasan natin. Si Peter, nung tumalikod, nung siya po'y nanumbalik sa Panginoon, malinaw po ang sabi ng Diyos sa kanya, when thou art converted, strengthen thy brethren. Si David, nung nag-pray siya, malinaw po ang sinabi niya, and I will teach transgressors. Di ba? Yung mga katulad niya na nakalihis, nakasuay, talagang tuturuan din po niya. So, nagbigay po ako ng mahabang oras para po maging malinaw ang tugon sa naging katanungan patungkol po sa usapin ng confession. Ulitin ko po, sa Diyos ang dapat at ang tamang confession. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob mo sa amin na kami po'y inaralan ng iyong banal na salita. O Diyos, hiling ko po na aming patuloy na panghawakan ang iyong katiyakan, Panginoon, ng patuloy na pagpapatawad sa mga makakaunawa, kikilala at magsisisi sa mga lihis at maling gawa po namin sa iyong paningin, sa iyong harapan. Dakilang Diyos, alam po namin na ang tunay na Kristiyano ay hindi po mananatili sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano po ay kikilala, dakilang Diyos, ng kamalian. Kaya ngayong sandaling ito, aming Ama, naway naging very beneficial sa bawat isa ang mensaheng amin napakinggan. Maraming salamat po sa Biblia. Maraming salamat po sa ministeryong ito na iyo pong itinalaga upang kami po ay mabusog, maaralan at matuto sa iyong banal na salita. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyong pag-stay at pakikisama po dito sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay lagit-lagi maibahagi ang salita ng Panginoon. Ang commitment po natin is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Again, God bless you all. To God be the glory.